Welcome to the Dorm Podcast with Lance and AJ and Charlene. Yan. So tonight yung guest natin ay so we have our first female guest, yay. but not just any female. My girlfriend. Your female friend. Female girlfriend. Oh. Yan. Female girlfriend. Okay. Hey, so Hello. Hi Charlene. So, hello. Sino ka nga? Okay. Hello, Lance, AJ, dormmates. Oh, dormmates. Dormmates. I'm Charlene. Tagasan ba ako? Yun ba Yes, yun? we're Oo nga, taga saan ka? Yun yung first tanong namin lagi sa mga guest namin eh. Oh. So, taga Tacloban City, Leyte ako. Doon talaga ako lumaki until high school. Layo, region 8. Oh. Oo. So, Region 8. Waray. Oo, waray talaga. So, andun ako until high school and then lumipat ako ng Manila for college nung nag-Ateneo na ako. Sobrang layo nun. So nung nasa Ateneo ka, nag-dorm ka rin ba like us or apartment? Ganun. Nung nag-Ateneo, 14 years old ako, nag-dorm ako kasi kasama ko yung classmate ko nung high school na pinsan ko rin. Nag-Ateneo din. So, kami na kaagad yung roommates. 14 ka nag-college? Oo, 14 ako. 14 ka nag-college? What the Second year high school pa lang tayo nun. Oo. No. So, sobrang... 14, kasi hindi ako nag-grade 1. Tapos, Di ka maaga kinder. akong parang 3 taon lang yung preschool ko. So, ayun, 14 na ako nag-college. Walang grade 7 or 8 sa Tacloban nun eh. Ano tawag sa iyo pag ganun? Accelerated, di ba? Accelerated. Wala na yun ngayon eh. Bawal na yun. Bawal na yan? Alam ko, bawal na. Pero accelerated, oo. Ano yung may exam ba para ma-accelerate? Oo, naalala ko kasi nung pag-grade 1 na ako, pinag-exam ako, tapos ang taas nung fever ko nun. Tapos di ko alam kung makakapag-exam ako nun. Pero yun, Naalala mo pa yung exam mo? hindi na. Naalala ko lang may sakit ako. Basta alam mo lang may sasagutan ka. Siguro kung bata, no? Oo. Sige na parang quiz. Oo. Ano lang to? Parang puzzle lang siguro na... Parang exam di naman ganun. nila sinasabi kung na-entrance exam yun eh. Pinag-exam ka na lang eh. Alam mo yun? Oo, tapos 14 years old. Like, ano ba tayo? Ano ba yung normal? The Kasi normal medyo abnormal sa'yo. Or non-conformist na lang siguro. So, Baka ano lang, exceptional. No? tangin. Bias ako. Bias. Lumalabas yun. So, Hindi po ma-ex-abnormal. ano yun, parang may ano kayo, may qualified lang mag-exam? Hindi, parang lahat ng papasok, as soon as graduate ako ng preschool, so kinder 2 sa amin nun, lahat kami, bago mag-start ng elementary, pinagtitake ng acceleration exam. Tapos yun, malalaman mo private kung... school? Nung elementary, private school ako. Oh. Yung may nagdadasal everyday, ganun. Anong Catholic school? Shout out, Tacloban Angelicum Learning Center. Yo. Learning talk. Talk. Oh, talk. Shout out sa mga Angelicans. Talkingans. Angelicans. Tapos high school, public school na ako. Leyte National High School naman. Ay. Pang matalino rin yun eh. Sa mga national high school. baga. diba? Science high school yun, di ba? Oo. Science curriculum kami. Kasi parang, nung high school parang may mga star section, pero iba yung curriculum Oo. sa sa tinatawag nilang basic education curriculum nun. Tatlo nun nung sa Leyte High eh. May science curriculum, may basic education, tapos mayroong arts, special program for the arts. So you're a nerd. Ayan. I am a nerd. Yung ano ko eh, market ko. Sige. Matalino. Okay. Ano gusto mo sabihin? Bigla kinabahan na ako. You turn on mo. Nag-iisip ako ng pang pick-up line eh. So, girlfriend ko na eh. So, Saan sila mo? Yun yung kink ko eh. Saposexual. Sapisexual. Yun, whatever that is. Buti na lang di mo sinabi yun. Red flag. Red flag ba yun? Bakit saan ba kayo nagkakilala before? Sa- Kunyari, di ko alam Sige. Teka, bakit gano'n na agad? Sige, parang hindi linear yung story. Ay, Ano ba ganun yun? ba? Sige, Bahala ka eh, di mo nag- to.
So, nag-meet kami. Ano ka na ba nun? Nag-work ka na? Oo, or... nasa government na ako na. Okay, nag-work na ako na. so one fateful day or night nung lockdown. Swiping. So nasa cellphone ako, nasa Bumble na app, dating app. So shout out Bumble. Tapos. Parang kaya bigla eh. Parang hot seat no. So nagsuswipe ako, then nakita ko si Charlene. So siya nakita na ako kaya nag-swipe right Anong ako. suot niya? Naka-Ateneo shirt siya, gano'n. Hindi nga parang naka-ano pa nga siya, naka-office attire eh. Office attire ba yun? Hindi ko naman maalala eh. Naka-government work. Hindi, may mga travel photos yun. Oo, parang office attire. Oo. Tapos yung isa, di ba pag sa Bumble, yung maraming, di ba yung show ng personality mo, yung iba-iba yung pictures, di ba? So pag ganun ko, nakita ko yung isang picture niya nasa, nasa Congress. Oh. Nandun siya sa, Bumble flex ko pala yun. Parang, Bumble flex parang pala nandun, doon. akala ko, siya, lawyer na, Hello. or, staff sa Nakakahiya pala. Congress. Kaya, sabi ko, taga-government ako, tapos lawyer din, baka, we share something in common. Ayan. Tapos, cute pa. So, ayun, sino-white pride ko. Yun. And Yung di niya alam, hindi ko pa rin din yata nakakwento to. Nung time na yon, kilala ko na siya. Ha? Oo. Kasi, Kuya, ngayon mo na nalaman yun? Hindi, alam mo. kilala ko na siya. Kasi parang, a few months before, naging doktor yung kapatid niya. Si Trish. Si Trish. Magkaibigan kami ni Trish since Sabi nga kay Trish? college. Oh. Magka-same org kami. Tapos nag-post siya ng congratulatory photo. Parang post sa Facebook. Tapos isip ko, parang cute yung kapatid ni Trish. So, nung sabi mo bakit Trish yun? Ay, cute kuya. Hindi ko sinabi. Uy, crush ko kuya mo, ganyan. Hindi mo sabi. Tagal na kami din nag-uusap ni Trish. Kasi sinabi ko kay Lance dati yun, uy, crush ko yung kapatid mo, ha? Ay, oo. Tapos sabi ni Lance, huwag mo nga lapitan yun! Sobrang OP, protective. Kailan to? Grade 4. Right, oo nga, Siguro nakatulong din, hindi ko siya kilala at all. Kasi yung lahat ng, sobrang weird kasi yung friends ng kapatid ko, na connection nila, nakikita ko lagi nung college kapatid ko si Charlene never Yung sa org na yun. So Sa org. kung Nakikita mo lagi yun? doon sa CMLI na org, Oh. yung mga friends niya naka-close, friends ng kapatid ko naka-close, na-introduce sa akin, pero siya never Kahit yung mga outside St. John yun. mga outside St. John nga yun Tapos, siguro kung nag-meet kami ng dati pa, Kuya Zone lang ako. And tingin ko sa kanya lang din, mga bata na ng kaibigan ng kapatid ko. Kasi kung isipin mo, parang, so ka-age mo si Trish, no? Hindi, mas matanda sa akin si Trish. Kasi, nga magka-batch pala, kami, pero mas matanda nagka-age? lang yung, ano taon na ba si Trish? 1 year Oh, older 1 siya year sa iyo older. Si Ate Trish, no? Si Accelerated ka kasi. Tapos nung time na sinostop ko sila, pa ako, nag-throw a prayer to the new universe. Sabi ko, parang, kasi matagal na akong di nagbabumble nun. Matagal na akong di nagde-date Nag-comeback nun. ka lang ganun. Oo, so nagbukas lang ulit ako yun yung parang mga first few pagbukas ko ulit ng Bumble. Sabi ko, hindi, bago pa, nung nag-Facebook pa lang ako, di pa ako nagbabumble nun. Kasi nasa Facebook mo. Tapos sabi ko nun sa, Lord, kung magde-date ulit ako, date ko to. Tapos months later, nag-match mo lang. Sinabi ko May sinabi niya yun sa akin, pero ilang months in na kami. Kasi sa nakalimutan relationship. ko. Nakalimutan ko yung ginawa ko yun. So, na-manifest niya pala. Siya pala yung nag-manifest. Ikaw minanifest mo rin. Oo, minanifest. Hindi, ako nga kasi, di ba, dati sa Bumble, since roommate tayo, di ba, medyo, ako, ano ba yung politically, medyo malandi ako nun sa Bumble. So, yung implementation intention ko, nung second round, I mean yung next round ko ng pagbabumble na, latter half ng 2021, ako, seryoso na. Serious mode na. Kasi nung 2020, Hindi serious. Tsaka 2019, yung single ako nun nag-lockdown, di ba, uso nun yung mga quarantine. So, yun. Medyo ako noon, marami akong alam naman ni Shirley. Alam ko na lahat yan. Pero nung seryoso na.
Hala, no, may mga mga listener natin, no? Feeling mo naman, babalikan ka nila. Ginos ako nito, ha? Ito pala yung... Ay, Girl Scout! Feeling naman nito. Oh my God. Anyway, so, yun, nag-meet kami. Tapos, yung first date namin, alam kong siya na yung gusto ko maging girlfriend. Ganun? Oo. Kasi nung... Ayan, tumutunog. Kasi nung nag-date kami, for some reason, ang naisip ko sa San Agustin Church, kasi malaking museum dun alam ko yung mga artifacts doon kasi si Sir Ian, ang galing nga looking back, pinasyal kami doon, tapos siya yung naging tour guide namin. So, inulit ko lang yung mga pinagsasabi ni Sir Ian. Mas bilib na bilib ako. So, thank you pala, Sir Ian. Yun ang dami nangyari. namin conversation nung first So, date. yung mga artifacts sa San Agustin Church, may nawiwing akong information about the, kung saan nakalibing si General Luna, gano'n. Doon siya nakalibing? Oo, di ba? Oo, di ba? Alam ko, Bulacan ba siya? Hindi. Alam ko Manileño talaga. Manileño ba siya? Okay. General Luna. So, mga Del Pilar pala yung Bulacan. Oo. So, ayun, mahilig naman talaga ako rin sa history. So, nung tinur kami ni Sir Ian, may mga tumatak sa akin na memory yung kung saan nga nakalibing si Miguel Lopez de Legazpi, tapos mga artifact na mga Agustinians, mga short trivia. Kaya, hindi kami naubusan ng topic kasi ang laki ng museum na yun No, yun yung first date nyo sa museum. Oo, sa museum. San Agustin Church. Ayos Wala akong experience sa ganyan. Wala. So, hindi ko naman yung mga common na first date. Ganun ba yun yata? Hindi ko naman common. Common na first date? Maganda yan Hindi, common na first date kasi 'di ba usually kain lang sa restaurant, 'di ba, or movie. Kasi Bumble veteran like you. Ako, retired. Ayun. So, kain usually. Yun ang usual. Or inom, gano'n, di ba? Pero ako kasi gusto ko na maging settle na. Maganda, yung magandang date na, yung you get to know each other na date. And get to know General Lunas. Kasi pag sa movie, 'di ba, hindi kayo mag-uusap nun Nakatutok lang kayo sa screen, 'di ba? Or pag Netflix and chill, ganun din. Nakatingin lang kayo sa screen nun, 'di ba? Nakatingin sa screen. Pero pag yung walking date, parang get to know the person. Nice one. Yun ang aking experience. So, balik na tayo sa Tacloban. Balik tayo sa Tacloban. Non-linear to non-linear. Balik tayo sa Tacloban. Nakabuta mo yung Yolanda? Wala, nasa college ako noon. So, ako lang and yung dad ko, yung nandito sa Manila nung time na yon. So, I was second year. Tapos, nagising na lang kami ng roommate ko para mga 5 a.m., 6 a.m. Tapos, sinasabi na nung roommate ko na, Charles, wala nang signal, wala nang kuryente sa Tacloban noon. So, pagkatapos nun, so binabantayan na lang namin yung news. Pero wala na kami nakukuhang balita from our family. So, mga 3 days na wala akong balita sa kanila. Hindi ko alam kung ano nangyari sa kanila. Hindi ko alam kung buhay pa ba sila o ano na ba nangyari sa bahay namin, sa magulang ko, sa family ko. So, ano nangyari nga? So, yung nandun sa bahay, yung nanay ko, tas yung 3 kong younger siblings. Tapos, as soon as pwede nang lumipad, yung tatay ko noon dito sa Manila, lumipad siya kaagad. I think parang... So, pwede na. Oo. Nakisakay siya dun sa mga C-150 nung AFP noon. Kasi yun lang yung pumapasok sa Tacloban noon. Silang dalawa ng uncle ko. Tapos, so that was the day after yung Yolanda mismo. Tapos 3 araw, wala akong balita sa magulang ko, sa tatay ko, kung ano yung nangyari. So, lang ako, pumapasok lang ako ng school, di ko alam kung ano yung nangyayari, di ko alam kung may pamilya pa ako, ganun. Tapos, buti na lang, after 3 days, tumawag na yung magulang ko, nasa Cebu na sila. Naka-relocate sila? Parang nung nakaabot sila dun sa time na yung Cebu Pacific, nagbibigay ng free plane seats. Evacuation. So yung mga kapatid ko parang ilang taon pa lang ba? Mga 12 years old yung sunod sa akin yata noon Tas 12, 11, tsaka 7 or ganun. Tas naglakad sila ng mga 10 kilometers mula sa bahay namin hanggang sa airport.
para makasakay ng airplane. Ano yun, habang bumabagyo or before dumating? After na nagtagyo. After na yun, namigay ng ano. Oh, after na. Pero during, ano nangyari? Nasaan sila nung... During, buti na lang, malapit yung bahay namin sa bundok. Oh, Kaya, windbreak, ganun. tapos parang swerte kami nun. As in, kami lang yung bahay sa hilera nung mga, may share madre kayo, ganun. parang gano'n, na hindi, kami lang yung bahay sa kalsada na hindi nasiraan ng, nabasag yung salamin. Oh, astig ah. Ayun, sorry. Okay, in retrospect, blessed. So, una, hindi pumasok yung baha sa bahay kasi mataas kami. Tapos, parang kami lang yung bahay na naka-cover ng ibang bahay. Tapos yung nanay ko, medyo brilliant. Naisipan niyang buksan yung pinto sa taas tsaka yung pinto sa baba para yung hangin tumatagos. Kasi may malaki kaming salamin sa gitna naalala mo yung sa may chandelier, yung sa gitna. Siguro sa nanay mo nagmana ka, no? physics shit yun eh. Grabe yun. Tapos naalala ko pa nun, yung lolo't lola ko, meron akong, yung grandparents ko sa father side nun, nandun sila malapit sa coast talaga. Tapos nasa second floor sila ng bahay. Mga 3 oras, 5 oras sila. Sipo mga lolo ko ng mga 80 plus na rin eh. Tapos nandun sila sa loob ng CR. Tapos natanggal na yung bubong, nagbabaha na yung ilalim. May mataas yung first floor nun eh. Tapos, 2 lang sila ng lolo't lola ko. Tapos, isa or 2 kasambahay, kasama nila sa bahay. Mga ilang oras sila nandun. Alin doon sa kahoy na bahay? Hindi, yung isa. May isa pang, yung bahay ni Uncle Bobby. Parang malapit siya dun sa dagat. Kasi yung CR, mas matibay. Siguro. Kasi maliit. Puro semento, gano'n. Buti nga hindi sila, inabot ng tubig dun sa second floor. Grabe, no? So, nasa na yung Yolanda fans? Yun yung tanong. Alam ko, don't yun. Edit eh, no? Joke lang yun. Yung magandang kwento ng tatay ko noon, parang first na pagbaba nila mula sa C-130 pala, hindi 150, C-130. Yung mga tao, nagluluting. So, tapos malapit dun sa dagat, yung factory ng Coke. So, naglulut siya ng Coke. So, yung mga tao, walang tubig, di ba? So, yung iniinom nila, nagluto sila ng mga lata ng Coke, Sanmig. So, na Coke Zero man lang, no? Para walang Di ka na makakapili nun eh. Pati yung mga, isipin mo, Jollibee, Chooks to go, nilulut nila para sa pagkain. So, yung kwento nung papa ko tsaka yung uncle ko, yung unang gabi nila dun sa Tacloban, day 0. Parang ganun, day 0. So, walang kuryente. Pa yung time na walang kuryente, walang tubig. Naglakad sila mula sa airport papunta sa bahay ng lolo't lolo ko para tinong kung buhay pa sila. Buti na lang buhay sila. Tapos, nagbukas lang sila ng kandila, gano'n. Tapos, nag-inom lang sila ng beer. Unang gabi nila doon. Parang zombie apocalypse. Di mo talaga siguro, alam. No? Pagtanggal ng stress. Ba't nakaka-stress to? Isipin mo, di nila alam kung... Bangkay din siguro daw. Sabi daw, maraming bangkay daw nun eh. Dami talaga. Dami talaga. So, nung bumaba nakita ng mga kapatid ko. Kawawa naman, bata pa. So, yung 10 kilometers na nilakad nila. Hindi ko alam kung 10, pero malayo. Isipin mo lang yung galing sa bahay papuntang airport. Sabihin nun, yung 10 kilometers na yun, tapos ang daming bangkay. Kaya nga, amoy na amoy mo lahat yun. Shish. Tapos kahit nung November, diba, nakauwi ako for Christmas, December. Tapos paglabas mo sa airport, may truck pa sa sa puno. May truck na sa puno. Sampa sa puno. Hindi pa So, ano yung hinangin yun? Inanod ng baha? Inanod ng baha. Kasi yung airport, di ba, nasa tabi ng dagat? Hinangin yung truck. Wow. Inanod pala. Pero yung malala nun, kasi yung emergency services, naghihintay yata sa airport nun. Yung airport yung isa sa mga pinakaunang inanod. Ay, hindi makababa yung mga airplane? Not until a few days after na nalinis nila na yung mga maliliit lang na airplane yung nakakaano. Yung C-130, di ba mas maliit naman yun? Tsaka para siyang helicopter ba siya? Hindi, plane talaga siya. Plane talaga siya? Oo. Okay. Tapos walang upuan kasi cargo plane siya, military cargo plane. So parang nakasampay lang na ganun yung tatay ko tsaka yung Ang heavy naman yan. Balik tayo sa Manila. Okay, so habang nangyayari yun sa Tacloban, nasa dorm ka? Or nasa... Nasa dorm ako noon. Dorm din Marineo.
Oo, sa Ateneo. Ateneo. Ayan. Parang may inis yung tawa. Oo. May Oo. episode kasi kami nung few episodes ago, ano naman Lasal. about perspective. Syempre, Lasal pa yung sinuot niya ngayon. No? Lasal Alam niyo, pa Atenista siya. yung kausap niya eh. College represent. So, yung episode 1, nakwento ni AJ yung buhay niya sa LB. Dorm life niya. Ako naman, may episode din na nakwento ko yung life ko dito sa Lasal area. Paano yung buhay dun sa Ateneo? Ano ba yun? Katipunan tawag ba? Katipunan, sa Katip. Katip. Oh, Medyo- walang hindi katips, hindi katip. Katip. So, Ka- ayun. So, yung tamang term, katip Katip. na Oo. colloquial term. Oo. Okay. Parang Nung panahon ko. ata yun. So, pagka-tips outsider. Parang bar kasi yata yun eh. So, pagka-tips yung term, alam mong, hindi yung taga rito. Ganun. Siguro. Okay. Hindi naman ako judgmental. Okay. Paano? Ano ba yung difference? Kasi, di ba, nakakalakad-lakad ka na rin dito sa Taft. Ano yung difference ng Lasal dorm life sa Ateneo dorm life? Or how can you picture it, yung buhay dati? Saan mas mabaho? Sa Lasal, no? Ikaw nagsabi niya. Tagal ko na dito eh. Hindi, mas tahimik talaga sa QC. Mm. Kasi, ito dito pagkalabas mo, na kaagad may mga bus na, provincial pa. LRT. Tapos may LRT, may mga jeep din. Sa Katip mismo, walang, jeep lang pa UP, yung dumadaan. Tapos nasa dulo pa yung sakayan nun. So, pero yung gusto ko nun sa Katip nun, nalalakad mo lahat. So, parang as someone from the province na, first time kong magsarili, parang ang saya talaga na may oras talaga ako ng sarili ko nun. Tapos 14 years old ka pa, no? Bata pa nun eh. Ano ba tayo? 16, 16 na 17? tayo nun eh. 16 tayo? 16 years old na. Oo. Tapos 14 ka nun, no? Buti hindi ka ba na culture shock or na Hindi hold naman. up, gano'n? Hindi naman ako na-hold up. Hindi nga kasi accelerated siya eh. So, baka pati yung social skills niya. Pero lumaki na rin accelerated kasi ako, puro mga 16 years old yung kasama ko. Sabagay, Oo. kasama niya, mga kasamahan niya, di ba? Oo. Ka-age niya. So, ano pa nang kinuha mo ng course sa RNAO? Diplomacy and International Relations. Parang the diplomat. Oo nga, the diplomat eh. Actually, kapapanood ko lang diplomat, kapapanood niya lang din. Last year ko pa napanood yun. Ay, last last year year pa. Last year pa. Papanoorin ko yun. Panoorin mo. Napanood yun? Hindi pa. Kasi parang dun ko na-imagine yung sinasabi mong diplomacy. Sayang, kukompare sana natin. Pero ganun pala pag diplomacy, yung Hindi parang nanonood ng diplomat. na yung parang di ba, there are certain words you cannot say and can say, pero may mga namumove. Yung konting salita mo lang as halimbawa diplomat or ambassador, may effect na pala yun sa nation, state, gano'n. You Kasi cannot, ikaw yung alter ego nung you cannot say, head of state. you say, You cannot say, Di sinasabi mo kanina? hindi, di ba, pag kung ano lang sinasabi mo, may effect yun sa other country na kung nire-represent mo, di ba? So, mahirap pala maging diplomat, yun yung ano. Kinukonvince noon pa lang kinukonvince ako na magulong ko na mag-law. Pero kasi iniisip ko noon, hindi pa ako confrontational. Tapos naisip ko pag abogado, 'di ba, kailangan marunong ka mag-advocate, marunong ka manindigan. Medyo shy, nerd nga ako nun, di ba? Nerd ka nga. Nerd talaga ako nun. So, hindi ko talaga maisip yung sarili ko nun na law. So, parang pinag-iisipan ko. Parang gusto ko lang makapag-travel nun. So, ma-expose iba-ibang culture. So, pinangarap mo maging FSO or... Oo, pinangarap ko rin. Pwede pa rin naman. Pero, detour muna tayo. Detour muna. Sa law Attorney muna bago mag-FSO. Kasi law student ako ngayon. Dami pwedeng topic So, after pala ng diplomacy, nag-law ka? Hindi, nag-work muna ako. Nag-work ka muna. Kasi nung graduate ako, ayoko. Kasi yung diplomacy nun, parang same block siya nung Polsci halos. Kasi nagsimula kami, parang kami yung pinakaunang freshies nung course na yun. Sa Ateneo? Sa Ateneo. Anong Ateneo? Ano ba dapat? Ateneo ba dapat? Sige. Ako naman yung guest dito. Bakit? I don't subscribe to the channel. So, pwede lang Ateneo na lang, Ateneo. Sabi ko, diba, wala nga akong friends or kakilalang
Atenista. Oh. Shirley lang So, siya yung talaga. first friend mo from Ateneo. Oo. Wow. Ikaw, marami ka bang friends sa Ateneo? Wala din. Ateneo. Wala din. Wala din? Ay, wala akong masyadong friends, pero workmates na naging friends. Ateneo. Para marami akong na-encounter. So, may mga acquaintances akong Ateneo. Oo, baka kasi Lasal High School tayo galing. So, yung mga bulk nagpuntang Lasal, di ba? Karamihan. Parang bihira ata Ateneo eh. Sino ba nag-Ateneo? Parang wala. Wala akong kilalang nag-Ateneo eh. Oo, wala. So, tsaka sa parang sa dating, si Charlene yung una kong date na Ateneo. So, anong masabi mo sa mga Atenista? Di ba kaya nga nung previous episode, sabi ko yung... Hindi niya pa naririnig. nga pala, hindi pa out by now eh. Hindi pa ako updated. Pero yung naging review namin yung biased review, personal, lang. Si AJ kasi top 1 niya UP eh. Ako top 1 ko, mga taga-Ateneo, tapos top 2, UP, tapos Lasal. Kaya, that's the bias. That's the bias. Ito pala, siya pala yung reason sa bias. Kaya mo bias si Ateneo. I spent many happy years there, diba? Ilang years ka doon sa Ateneo? 4 years. 4 years. Hindi, yun yung sinabi ni Rizal, diba? Bago siya mamatay. Bago siya, sabi niya? may nakita niya Ateneo. I spent many happy years there. Sa Ateneo. Sa Faura. Sa Faura pa. Sabi mo sa Intramuros. Ha? Sa loob ng Intramuros. Ha? Sa loob ng Intramuros. Padre Faura. Na loob ba yun ng Intramuros nung Hindi, meron ding campus sa loob ng... meron din ba? Nakorek din ako yun. Kasi may yung previous episode niya namin tungkol sa mga school. Tapos, na-share ko yung kay Rizal, yung sinabi niya. Diba? Yun yung sinabi mo. Nakita niya yung UST, tapos nakita niya yung Ateneo. Tapos napaisip ko, ano yun? Pumunta siyang Katip, tapos sa Espanya. So, papuntang Bagong Bayan, di ba? Nung bago siya barilin, di ba? Nag-lance niya yung... Saan siya nakakulong, di ba? Sa Fort Bonifacio. Fort Santiago. Fort Bonifacio. Sa Fort Santiago, maglalakad siya papuntang Katip, tapos Espanya, tapos Luneta. Bago siya barilin, di ba? Diba? Parang medyo weird yun eh. So, yun yung pala. So, nandun yung pala ruta yung niya. UST, tsaka Ateneo. Yung branch doon. Ang hindi ko alam, fact check niya na lang ako, yung naunang branch, kung Padre Paura ba or sa Intramuros. Pero dun sa Kataganay ni Rizal, Intramuros yun. Kasi yun lang yung logical way na lumingon ka, UST, lumingon ka Ateneo sa bagay. May point ka naman doon. Yun. Kaya yun yung... Ngayon Robinsons na siya. Robinsons. Yung sa Paura, di ba? Robinsons na siya. So, after pala ng Ateneo, nag-work ka. Nag-government din Ilang ako. years ka nag-work? Mga magpa 5 years din. So graduate ako 2016. Tapos nag-internship ako sa embassy. Tapos yun, nag-NEDA na ako. Doon na ako nag-invest. Okay naman sabihin na NEDA ka, diba? Oo naman. Love na love ko yung NEDA noon. Wow. Yung work is life ako noon. Ako naman, di ba, yung office mate ko. Yung office mate ko kasi taga-NEDA rin dati eh. Ay, wait, sino? Yung office mate ko, taga-NEDA HR dati. Ay, oo. Mention mo lang yung ano. Ano ba yun? Sabi mo? Sabi ko, taga-NEDA ka, di ba? Kilala mo si Charlene dati. Tapos sabi niya, ay, oo, ano yun? Sabi niya, chicks nga yun eh. Hindi ako aware sa balita na yun. Thank you. Diba? Ang naalala ko lang yung sinabi mo, yung mga taga-OSEC na medyo chicks. Yung mga staff nung secretary. Hindi, sinabi ko si Charlene. May kilala ko ni Charlene. Kilala niya pala si Charlene. So, baka siya, it girl siya sa NEDA. Baka kaya. Baka Kaya best years of your baka mean work girls siya doon sa Hindi ako mean girls doon. sa Mabait ako NEDA. doon. Mabait ako doon. Doon ako namahay. Tapos nag-law school ka na sa UP. UP naman. UP Law. Kabilang side naman. Well, UP naman. Pero BGC campus. Saan yung office ng NEDA? Sa Ortigas. Malapit na pala sa amin. Malapit sa inyo. Malapit sa Jade Drive. Oo, kasi Galleria yung bandang doon, diba? Pero other side, di ba taga ano ka? Na-disclose mo na ba sa previous episode? Hindi, at never ko i-disclose yun. Okay. Sorry. Hindi natin i-disclose. Okay. So, malapit sa office mo. Oo, lapit lang. Sa may ADB banda or... Sa may UENP.
UANP. Yung Escriba something yun eh. Basta sa may Central Business District ng Ortigas. Medyo labas ng konti. Okay. Pero malapit na rin doon. Malapit na Ano rin yung dun. mga core memory mo sa NEDA? Bilang na pwedeng i-share sa audience. Na pwede nilang matutunan siguro or makarelate as office worker. Tsaka Tapos nagdo-dorm ka rin. Hindi, kasama ko na yung tatay ko na noon. Nasa Taguig na ako noon. Core memory, yung isa sa mga favorite ko, kakasimula ko pa lang sa work noon, so mga magto 2 months. Ganun. May time na kailangan namin may investment conference with the Chinese government noon. Ay, kailangan hindi, public naman yun eh, public. Public naman. Tapos parang sabi nung boss ko noon, parang, Charlene, walang gustong mag-host. Walang gusto sa embassy mag-host. Gusto mo, ikaw na lang. Sa Chinese embassy, walang gusto mag-host? So, yung Philippine Embassy sa China. Okay. Ganon. Parang walang gusto mag-host. Gusto mo ba? Syempre, bagong-bago ka pa lang, di ba? Para makakahindi ka ba? So, parang ako, sige. Diplomacy pa yung Sige. gusto mo. Oo nga. Tapos Chinese pa yung inaaral ko noon. Wait, so nag-host ka ng Chinese language? Hindi naman. Okay. English language, pero Chinese audience. Duolingo. So yun, parang, syempre, kaka-20 ko lang din nun nung nag-start ako. Tapos, first foreign trip, official trip pa. Tapos, sa harap pa ng 200 person audience. Tapos, international pa. So, may mga government officials pa nun. So, parang masalitan kami mag-host nung Chinese host. Ako yung English translation host nun. So, parang, ang laking accomplishment kaagad. Parang first few months in NEDA. Tapos ganun na kaagad. Kaya nawili na rin ako doon. Parang masaya na rin pala siya. Hindi kaya parang pinagtripan ka ng boss mo. Ito bago. Ito sa bago. Tingnan natin, kakagat. Kumagat. Kumagat. Panindigan nila. Ayun. Kaya nakukuha na ako mag-host ng mga iba-ibang stuff sa NEDA rin noon. Kung may mga ceremony, may Christmas party. Kaya ka it girl pala. Baka kaya ka nakilala sa NEDA. Ako ka lang. Yung chicks daw. I cannot speak for others. So, pala. So, paano yung embassy sa ibang bansa? Kasi panonood ko lang ng Diplomat eh. Ano ba, malaki ba yung embassy or isang buong building, gano'n? Hindi ko kasi ma-picture eh, yung parang, di ba, ambassador. Ang yung napanood ko, US ambassador eh. Pag ba Philippine ambassador, paano yung dynamics sa office sa embassy, for example? Hindi ko pa napuntahan yung Chinese embassy. Pero alam ko, yung Philippine embassy sa Tokyo, dati nasa residence sila ni Yoko Ono. Tapos, dating bahay ni Yoko Ono. Tapos yun, nandun yung ambassador's residence yata yun eh. So, yun yung bahay ng ambassador. So, yun, pag ambassador siya yung head of the mission, head of the, Yun kasi yung natutunan ko Ano bang na-imagine mo? Hindi kasi na-imagine ko, doon sa Diplomat kasi, tsaka na-observe ko doon sa iba ambassador, yung luxurious yung nila, housing. Kung ganun din sa Philippines. Tapos may nabasa ako na rabbit hole tuloy ako na parang sign daw yun of goodwill ng host country dun sa visiting country na luxurious yung place. Parang mas luxurious, mas mas hospitable dun sa... Tsaka syempre syempre yung ambassador, parang alter ego ng, parang presidente yun, parang representative talaga ng, dapat yung buong nation. Dignified yung housing niya. Ganun. Oo nga naman, no? Kaya maraming embassy din sa Forbes. Pero di ba public servant sila, so dapat humble yung nila. Humble pa rin naman. Yun nga, nung una, yun ang naisip ko. Tapos nung binasa ko further, pala siya, yun yung common practice na hindi siya off sa mga ambassador. Kasi dapat binibigay, nagdo-donate yung something like, kasi yung country. nation state yung nire-represent nila, di ba? So, ibig sabihin parang, kung ano yung trato nila dun sa ambassador, yun ang trato nila dun sa country na yon. President ng country yun. So parang ganun pa lang kabigat yung role ng ambassador. Kaya So pag nasa embassy ka, ano yun, parang Philippine soil siya, ganun? Oo. Treated siya as part of Philippine territory, kumbaga. So kunyari mga embassy dito sa Makati. Pag nakapasok ka sa parang nasa British embassy. Di ba yung RCBC, maraming embassy doon? Dun sa maraming international lands doon, no? Gano'n ba yun? Lands? Hindi ko maalala kasi merong consti question yan eh. So, maganda to kasi matatanong to. Halimbawa, ito yung i-review mo sa future. Binigyan ng tip no?
Halimbawa si A, nanganak siya sa embassy ng US, pero Pinoy siya. Ano yung nationality nung anak niya pag nanganak? Paano kung May bar question na gano'n, pero nakalimutan ko answer. paano kung nakapatay ka sa loob ng embassy? Ayun. Meron isa pa yun. Anong batas yung gagamitin doon? Criminal law question naman yun. Ayun. So ano nga? Meron I'm waiting. may dalawang school of thought dyan Sige diba? na. Yung kung saan ginawa yung crime or anong law yung gagamitin diba? Pero hindi siya related dun sa sa French and English rule diba? Mga ano yun mga barko yun. Sa barko yun diba? Oo, yung French and English rule. Yung question ngayon, pag sa embassy, alam ko... pwede bang dalhin ng PNP dun sa, halimbawa, US Embassy, binaril dun. Tapos, Pinoy bumaril. Pinoy sa yung loob bumaril. ng US Embassy. Parang Pinoy, brown on brown murder, ganun. Okay. So, yung halimbawa, nagwo-work siya sa embassy na Filipino citizen, na bad trip siya doon sa, niya. Kasi ayaw approve yung visa niya. Something like, sige. Tapos, Something like that. binaril niya. Ngayon, yung crime na yun ba, under revised penal code, tapos dito siya matatry sa Philippines, or under siya ng penal code ng US, and dadalhin siya sa US to be tried. Hindi ko in-expect na masusubukan sa crime law ko. Ako kasi yung hindi naglolo dito So, alam ko dapat, ano may special provision yan sa revised penal code. Pero dapat Philippine territory pa rin. Pero hindi ko lang sure. I think meron din, pwede rin yung US. Pero pwede dapat yung Philippine government. Maraming matatouch kasi dyan. Hindi ko siya sasagutin agad kasi maraming subjects na matatouch dyan. Constitutional law, tapos criminal law, tapos yung mga subtopics pa doon, yung issue dyan, mga anak, extradition, pwede ba siya i-extradite ng bansang yon, dadalhin doon sa separate country. So, I can't answer it straight. So, shell joke, no? Dean pa ba siya? Former Dean. Former Dean, kung nanonood ka, invite ka namin. Paki-comment naman yung yung sagot sa tanong namin. Guess natin si Dean Chell. So, mag-guess ka rin dito. Po-promote namin yung pagtakbo mo. Punta ka po namin sa Congress pag Kala mo manonood talaga magdelulo muna tayo. Ayun. Magandang question yan So back to your college or working na. Hindi, college na. College na ulit. Hindi kasi yung topic natin, yung first nag-host siya. Nag-host siya tapos nanganak na ulit ng ibang topic So nung nag-host ka, yung isa yun sa core memory mo, 'di ba? Ano pa yung other core memories mo kung may maalala ka? Ang dami talaga. Kasi yung first yung bago ka. Nung ka na, like, tanda na. 5 years in, 4 years in. May burnout ka ba? Oo. Burnout stage na. Nagka-burnout talaga. Gusto ko na mag-resign. Ganun. Meron ganun. Oo, kasi Mapapalib ako. Kunyari, sick leave. Pero sad talaga ako. Ay, marami akong sad leave nun. Marami akong sad leave talaga nun. Kasi medyo grueling yung trabaho namin nun. Parang lagi talaga kaming OTY. Ano yung OTY? Overtime. Ganun naman talaga Thank you. OTY. Thank you na lang. Government Thank you na lang. Overtime talaga. So, pero ako, bata naman ako noon, wala naman akong obligasyon. Tapos gusto ko lang noon matuto sa work and everything. So, okay lang sa akin mag-overtime at lahat-lahat. Pero eventually, kahit nung pandemic mo, mapasok talaga kami noon May economic frontliner ID ako noon. Tapos, as soon as natapos yung unang lockdown nung June, pumapasok na talaga ako noong una 3 days pa, tapos 4 days. Hindi pa kahit mga ECQ pa rin? ECQ pa rin yun Tapos pumapasok pa. Tapos pumapasok kami sa office, naka-face shield. Malungkot nga nun kasi isipin mo, parang isa sa mga okay sa office yung office mate interaction, yung magla-lunch kayo, magko-coffee kayo, ganun. Imbis na stress, parang kahit stress na stress kayo, at least mga katropa mo yung mga office mate mo, kakain kayo together, lalabas kayo. Pero nung pandemic, hindi siya pwede. Kakain ka lang, malungkot ka lang, dapat nasa ibang kwarto ka. Tapos, pero kung introvert ka, siguro masaya. Siguro, Ay, di ka ba introvert? Introvert naman. Pero parang siguro, kasi ilang buwan na naglo-lockdown nun Tapos sobrang stressful sa work. Tapos di mo pwedeng hawakan yung katabi mo, diba? So, isa kayo dun sa mga hindi pero at least may tawag doon, yung
hazard pay, Hazard di ba? pay? Wala yata Oh, hazard wala. pay. Grabe naman. Di ba ikaw may hazard pay Meron ka? ako. Swerte. Hindi ko alam. So, yun. Parang wala nga Pero, hazard pay. No? Sakto, no? Tayong lahat government before. Ako, nung pandemic, ako nag-work from home. Si AJ din. Kayo ba may work from home din? Nung, for most of the office nun, work from home, tas minsan, nung early pandemic pa, 2020, 2021, work from home pa talaga. Pero, yung pinaka-office namin nun, kailangan on-site. Kasi kailangan sa work. Kailangan sa boss namin nun. And then, eventually, medyo nag-work sa office na nag-work yung NEDA nun. Kasi recession tayo nun. Yun yung pinakaunang recession Nag-recession ba since tayo? 1980s. Mula nung post-martial law. Saka lang ulit nag-recession yung bansa. Aware ka bang Tapos, recession tayo? pandemic pa tayo nun. Aware ako nag-recession. Ako di ako aware na. Kasi na-observe ko yung mga business na nagsara eh. Di ba? Recession dahil doon. Oo. Kasi nagsara lahat eh. Ang isip ko kasi pag recession, pati government nagbabankrupt, di ba? Bankrupt yung government pero yung employees tuloy yung sahod. Kaya nga, Hindi ko kasi naramdaman Hindi naman eh. siya bankrupt yung government, pero yung economic growth mo nagne-negative for more than 2 Parang consecutive global quarters. recession naman siya. Oo, So, kaya deficit, ganun. hindi ko lang kung may budget. Siguro may budget deficit nun. I'm not sure. Please fact check me. Pero alam ko, officially and technically, may recession if for 2 quarters, negative yung economic growth. Dahil sa pandemic. Dahil sa pandemic. Walang travel, walang businesses, walang consumption, Dahil sa ganun. pandemic. So, syempre, NEDA being NEDA, Oo. kailangan present talaga. Pero kaming on the ground, syempre mga ayuda yung Oo. iniisip, di ba? Oo. Oo. So parang hindi siguro nila naramdaman yung recession shit. Ganun. Oo. Oo, kasi yung inisip ng lahat, baka magka-COVID sila eh, di ba? Oo. Sino man yung... Weird times. Oo nga, no? So, dati kasi na-imagine ko lang na frontliner yung health eh. Yung pala, frontliner din yung mga in charge sa ekonomiya ng Oo. bansa, no? Walang pahinga, walang pahinga yung economic circle, yung economic team nun. Grabe. Like, anong ginagawa nyo? Syempre, mag-facilitate ng mga policies na kunyari, isususpend yung mga utang na hindi nababayaran or magbigay ng mga mag-plan ng mga projects na mag-generate ng jobs. Ganon. Tapos... Parang in partnership with other agencies yun. Oo. In partnership with other agencies, lahat yun. So, na-burnout talaga ako. Kasi masaya naman ako sa ginagawa ko, pero magpa 5 years na rin ako nun. Na-burnout siya. So, nung na-realize ko nagpa-burnout ako, sabi ko, parang nakakamiss na mag-aral ulit. Kaya nag-law school ako. Kaya pala yung Bumble profile mo puro naka-office attire, no? Wala akong ibang ginagawa Puro nun. conference pa, no? Sorry, wala akong ibang personality nun eh, maliban sa pagiging NEDA employee. Pero yun, nag-law school na ako. Sabi ko, baka... Anong year ka na ngayon sa law school? Third year na. Third year. Kamusta? Third Mahirap year. ba? Kasi nakukwento niya na nag-breakdown siya sa CR. Ano kwento niya rin Kinuwento niya sa previous episode. Sabi niya, buti malinis daw yung tiles ng Lasal. Nakapag-breakdown siya doon. Umiga siya. Umiyak ka ba nun? Maganda mag-breakdown sa Lasal kasi malinis yung CR. Lock mo lang yung pin. Wala ka pang ganong moments. Ay, 4th year ka nun, di ba sabi mo? 4th year. Sabi ko, yung hardest year ko, 4th year. Pero sa UP ba, ano ba yung hardest year pala? Every year daw. So far, mahirap talaga every year. 3 years ka pa lang. Diba? Or it gets harder every year. Parang sa adjustment, first year talaga yung pinaka nakakapagod kasi hindi mo pa alam kung paano mag-aral, ang dami-dami nyo pang inaaral. Tapos nung panahon na yun, parang hindi na ako nagfo-full night sleep, parang 30 minutes lang ako matutulog, tapos aral ulit, tapos okay, 30 minutes ulit, tapos aral ulit. Nerd ka naman eh. Kaya. Tapos isipin mo, parang nung first year ko in law school, mas madalas ako nagkasakit kaysa nung 3 taon na pumapasok ako sa office ng pandemic. Kasi ganun ako kapuyat tsaka pagod nung Tapos wala pang sick leave, no? Walang sick leave. Ganun ka rin dati? Wala ka rin tulog? Wala akong tulog eh. Pero night person ako eh. Kaya wala akong tulog. Pero umaga, tutulog ako. Yung kasi sa law school, schedule, usually hapon to gabi. Ganun kayo ba? Ganun? Iba-iba. May umaga rin eh. Hanggang gabi. Pero kami majority before hapon to gabi. Kaya talagang na-enjoy ko yung pagiging night person ko nun eh. Nag-aaral ako hanggang 6 a.m., 11 a.m., ganon.
Sa dorm. Hindi. Kasi dito sa dorm, parang ganito nung wala lang record kasi kwentuhan lang talaga. Puro kwentuhan. Sir Ian. Pag may bagong meme, huy, tingnan mo to. Gaganon Sir Ian. so in short, di ka makapag-aral dahil kay Sir Ian. Hindi naman, pero in a way. So nakaka-enjoy yung mga kwentuhan namin Masyadong juicy So nag-aaral ako sa school or sa coffee shop. Ikaw, saan ka nag-aaral dun? Ako, sa bahay lang ako. Kasi, sa bahay lang. nag-start ako sa law school, parang pa-transition pa lang 2022. Pa-transition pa lang to full face-to-face classes. Parang 1 month online. So, nasanay na ako na sa bahay lang, nag-aaral talaga. Tsaka, ang hirap na ngayon mahal na nung mga bilihin ngayon. Parang aapa ka lang sa cafe, 500 pesos na kaagad yung magagastos mo isang buong araw na yun Parang, hindi siya parang sa katip before na lalakad ka lang, bababa ka, tapos magmamakdo ka buong araw, magki-KFC ka buong araw. Ganon. Pero dun sa question mo, parang feeling ko first year pinaka nakakapagod sa physical health. Pero third year pinaka-challenging sa subjects. Oo. Sa mental health. Nakakapagod yung subjects. Wala ka pang mga terror prof? Yun pa lang. Marami. Maraming terror. Meron naman mga first year pa lang, tataray-tarayan na kayo, ganon. Pero meron din yung recently na mabait siya. Lecture lang buong sem, pero kalahati ng class yung binagsak. Kasi exam lang yung basehan ng score. Ano mas gusto mo? Ganong prof? So wala ka pang bagsak, no? Ay, nga. Awa ng Diyos, wala. Wow. Nerd. Talino yan. Sana Wag-i-jinx. Ano mas pipili mo? Yung prof na ganon, mabait pero kalahati ipapasa or yung parang hell on earth everyday pero matataas yung grades? Siyempre, yung mataas yung grades, di ba? No brainer. Okay. Kasi kung kung di ka papasa, wala ka sa law school pero everyday of your life, parang hell on earth. Hindi, I mean... Siyempre, long term naman isipin. Hindi, tsaka ako, I feel like swerte ako na nag-work ako sa government. Kasi, ang dami mo ng boss na naninigaw din. May ganun din kayo? Naninigaw ng boss? Oo. Kasi syempre stress na stress. Parang yung cycle of screaming din. Ganun, naninigaw din sila? Cycle of screaming. Ano pala siya sa government? Ano pala? Normal. Ay, sinisigawan rin ba kayo? Pili ko na Stockholm na kasi ako Parang akala ko normal na yun Ayun, nakwento niya kasi dun sa previous episode na marami na siya natutunan sa bago niyang attorney na boss. Pero yun. Pero intense din siya. Intense din, grabe. Hindi, naman, magagaling silang persons pero syempre malaki yung pressure sa mga taong yun. So, talaga yung... Ayun nga, no? So, chain of lang. Pero ako, dahil doon feeling ko walang-wala na lahat ng mga prof ko dun sa law school. Parang walang-wala kayo sa boss na to. Parang feel ko meant na nagtrabaho muna ako sa NEDA bago mag law school. Feeling ko hindi ako, I wouldn't be doing... Quick ka muna. I wouldn't be doing as well as I thought I am as well as I think I am in law school kung di ako nag-work sa government. Kagaya na kunwari si Lance from fresh grad. Fresh grad. Iba yung stress. Iba yung perception mo of stress nun Ang reference niya lang is yung undergrad niyang diba? Feeling mo kinukutsa ka talaga nung mundo nun Kaya nga siguro ikaw never ka na magbe-breakdown. Ako nag-breakdown sa CR kasi. Ako nagbe-breakdown naman ako lagi sa iyo. Pero hindi sa CR. So, malinis ba CR ng UP? Malinis naman. Malinis sa BGC. Hindi, sa Malcolm malinis din. Malinis din. Pwede. So, yung mga, kasi may theory ako, tapos kinonfirm ni AJ, pag ba attorney may mga special court? Ayaw nga, based on your observation. Sinabi niya yun. Feeling ko, Ang hirap naman mag-generalize, pero I can agree. Actually, yung verbatim na sinabi mo, lahat ng lawyer, weird, di ba? May weird, may weird. Yung verbatim na sinabi mo, lahat ng attorney, weird. Tapos sinabi ko sa boss ko, sabi ko, ay, sir, yung roommate ko, attorney, sabi niya, lahat daw ng attorney, weird. Ganun. Nag-agree ba yung boss mo? Hindi siya nag-agree. Parang na-weirduhan din siya sa akin kasi sinabi ko yung sinabi ni Lance. Nire-praise ko na nga ngayon. Di ba nire-praise mo? Di ba kinuwento ko sa'yo dito? Sabi ko, anong kinuwento ko? Tapos lang sila, what the fuck lang. So, nire-praise ko na lahat ng attorney may special quirk. Ayan, hindi. Siguro. Ayun. So, anong quirk ni Lance? Tinatanong mo ba sa
Nagpa-podcast. Ito. Motherfucking thing, man. Lagi siyang may shiny object. Ay, Ano yun? oo. Oo. Trophy. Hindi, yung parang, alam mo yung shiny object syndrome? Ano Yung yun? parang, Sige, ano ba, ito, XP1, di ba, ano ba, crypto dati. Wow, crypto, yaman ako dyan. Sali ako. Nung hindi na uso, ayoko na. Bandwagoning, ganun? In a way, parang ganon. Parang pero, lagi kang may iba-ibang pero interest. bandwagon Ganun. parang more on yung joining the Kung crowd nasaan na yung ano. Ito yung parang shiny object syndrome, yung parang something na pwede kang mag-excel or kumita. Lagi akong ganon, tapos nagsasawa na agad ako. Parang ningas ko. Kaya hindi ko medyo nare-reap yung benefits. Ayun. Baka nawawala yung shine. Oo nga, no? Ganun ba yun? Nagkaka-deep stage. Ayan. So kailan tayo madi-deep stage sa podcast na to? Ano yung deep stage? Deep stage? Yung pag may endeavor ka, tapos pag naging hindi na siya unique sa'yo, parang Nigas Kogon nga. Pag nawala na yung shine, Oo. parang gusto mo na mag-quit. Yun. So, May deep stage ka ba sa law school, ba? O everyday is interesting? Ganun. Every day is a choice to stay. Oh. ayun, na-overcome mo na yung deep stage. Kasi what comes after deep stage, yung velocity. Escape velocity. Escape velocity. Wherein excel ka na talaga. Tapos yung excitement mo, normal na lang. Hindi na yung sobrang excited nung una, hindi na sobrang deep, pero parang cruise control na siya. Okay. Hindi kasi pumasok ako law school, 25 na ako, nag-form na yung frontal lobe ko. Parang aware na ako na lahat ng batch, dami-dami kong kaibigan na, jowa ko, nag-law school, nag-lawyer. So parang alam ko naman na stressful talaga siya. Hindi ko alam na nakakapagod pala talaga. Pero parang alam mo yung general. Pero yung naging kayo, NEDA ka pa nun. Oo, office. NEDA pa ako nun. Tinanong ko pa nga siya nun parang. So in a way, naka-inspire ba si attorney sa'yo? Uy, fuck! Ngayon ako tinawag attorney, Wala, hindi yun. Parang hindi. Doesn't feel right. Never kita tinawag attorney. Na-open ka ba nun? Hindi naman. Kita tinatawag attorney. Hindi. Okay. Uy, pero naging attorney kita, di ba? Ginawan ko yun ng affidavit of loss dati. Hindi, bukod doon. Di ba Saan? nag-shake hands tayo, attorney kita, bago ka mag-OSG? Oo. May naging counsel mo siya. May lawyer-client privilege. May lawyer. Tapos Nag-meet na siya, hindi na siya makapag-practice. So, hindi ko alam, baka by now hindi na, naka-sensor kung saan tayong nagwo-work. Pero, yun, bawal ako mag-practice ngayon ng private practice. Kaya, sa government lang ako exclusively. So, wala na akong attorney ulit. Yung ayoko nun sa mga lawyer, akala ko dati mayayabang lahat ng lawyer eh. Ayun yung Nayayabangan ako. Yun yung stereotype Kasi parang feel nila yung pagiging lawyer nila. O din, Sorry, joke, no? Mayabang ka daw. Perception lang yun before. Pero nung nakilala ko si Lance, isa sa mga, Hindi pala lahat. Feel na feel yung pagiging abogado nila. Yung ganun. Baka yun yung feeling talaga ng mag-abogado. Hindi mo feel na feel. Yun ba yun? Parang may sense of yabang ba pag naging abogado? Kasi it's just how you control it yung ilabas mo yung yabang mo siguro. Yun nga sabi sa akin dati nung isa kong prof, isa raw challenge pagpasa mo ng bar, yung pagiging mayabang mo. So parang tumatak yun sa akin Kasi iba, parang 'di ba, nung nagka-abs ako, parang pino-flaunt ko sa social media. Parang ganun yung feeling. Yung pinaghirapan mo, di siya mapakita mo, gano'n. So, nung pumasa ako ng bar, nag-aware na ako sa ganung mangyayari. So, pinakita ko lang na, pasado na ako sa bar, pero hindi ko... Hindi mo pinalitan yung Facebook mo ng may attorney. Hindi ko siya ginawang personality Kasi facet lang yun ang buhay mo That's diba? true. So, yun. Kaya ako, hindi yung 'di ba yung si Iron Man tsaka si Captain America, sabi ni Cap, take off the armor, who are you, 'di ba? So ako, take off the attorney, who are you? Podcaster, millionaire. Manifest. Ayan. Podcaster, boyfriend, life enthusiast, 'di ba? Life enthusiast, ngayon ko lang narinig yun. Life coach. Life coach. Yan. May abs. Na-appreciate ko na marami pa rin siyang hobbies outside of work na posible pala yun kahit
nasa legal career ka. Parang ganun. Kasi akala ko dati parang nag-work lang din yung mga attorney na overtime lang din sila. Mukhang yung quirk ni Lance na. Podcast. Ni attorney. Daming quirk. Dami nga. Dami ang Si quirk. attorney Lance talaga. Baka nag-projection lang pala ako noon. Sabi ko lahat na attorney weird. Yung pala, ako yung weird. Hindi, sinabi mo lahat, pati ikaw. Okay. Okay, tanggap ka naman. Okay. Dinamay mo sarili mo eh. Dinamay ko ang sarili ko. Sige. Oo. So, may something special pag May mga something. attorney. So, si Arlene, siguro magkakaroon ka rin ng quirk, no? Pag naging attorney ka na. Lagi niya iniisip nga ano kaya maging quirk niya? Lagi ko ba iniisip Ano yun? magiging quirk? Parang tries mo na tanong sa akin. So, tanongin mo ulit pag nakapasa. Oo. Pagpasado na So, ano siya. yung quirk mo? Ano yung na-develop mong quirk? Di ba ganun sa Hero Academia ba? Ano ba yun yung anime? May quirk, di ba? Yung Quirk ba yung tawag nila doon? Quirk yung tawag nila doon sa superpower di ba? Pero yung quirk kasi yung definition, yung special sa'yo, yung unique feature mo. Unique Ganun. feature. Sana. So, ayun. Ano pa ba? Any advice sa mga dormmates natin dyan na gustong dormmates kasi tawag namin sa aming listeners Kasi parang dormmates na kami. May advice ka ba sa mga dormmates namin na gustong mag-law in this decade? Kasi 2010s ako nag-law eh. Ikaw, bagong law student, 2020s. Inwaray. Very niche lang yung mga kuha ng advice no? Yung mga yung mga taga-Tacloban lang, taga-Leyte lang. Okay, kita ko yung stats meron ng Region 8. May Region 8. Oo, pwede, no? Hindi, siguro, find your why. Sa kasi yung law school, maraming natatakot sa law school na mahirap siya, nakakapagod siya, nakakabaliw siya. Pero isipin mo yung end game. Parang ano ba yung gusto mong ma-achieve as a lawyer? And is it worth going through all of that for 4 years? And kung mahanap mo yung why na yun, parang kaya mo na kahit anong iba to sa'yo nung 4 years ng law school na yun. So parang okay na pag-isipan mo rin. Make your choice to get into law school intentional. Tawag namin dun sa Ateneo discernment. Diba? Discernment? Discernment! Hindi, totoo yun. Pag-isipan mo talaga, isipin mo yung why mo. I feel like yun talaga yung nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Para mag-survive sa law school. So what's your biggest why in being a law student? Hala! Nag-react din yung ano daw yung biggest why? Ano yung biggest why ko? Nung pumasok talaga ako, paano ako makakapag-serve sa development sector more? Feeling ko kasi limited yung capacity ko to contribute sa sector na yun. So, tingin ko nun with law degree, kasi pinag-isipan ko rin lahat economics, financial analysis, data analysis, pero parang law yung tumunog sa akin. Feeling ko yun din yung bibigay sa akin ng edge to help in the future. Oh. Oo. Ba't wala kang ganong insights, Lance? Oo nga yung last time, yung sabi ko kasi dahil gusto ko lang yumaman yung Sabi na ito, bakit mo gusto mag-law? Kasi ayoko maging OFW. Ayun, last episode na. Sige, next time, interview mo ulit ako. Baka may deeper why na ako. Hindi, wala na script. Magpapa-chat GPT ka na Chat GPT, make me a why. Tapos, eto may gusto pa akong tanong na continuous, recurring question sa guests. Ano yun? What would you be doing if money is not an issue? Hello. Yun ba yung recording natin? Yung mga parang fast talk with Boy Abunda, ganun. Tinanong ba natin si Hindi nga sayang Pero ito, first time. Tanong yun. Dapat ninonote natin taga saan ka. Ano yung end why? natin is, anong why? Hindi, yung biggest why. Ay, siya pala sumagot. Wait. Attorney to Yung ang tanong mo, what would you do if money is not an issue? Money were not an issue. Baka hindi talaga issue sa kanya money. Hindi, so sky is the limit, ibig sabihin. Halimbawa, pag issue. hindi issue sa yung sweldo or budget, ano yung ginagawa mo ngayon? Will you be
studying law pa rin or what activities are you doing? Yung ganong version of you. The only budget version of you. Sige, mo si Elon, ganun. Mga ganon. Pero Mas yung mayaman pa? Hindi, yung wealth naman kasi halimbawa, what would you do if money is not an issue? Halimbawa, monk ka, di ba? Or surfer, ganyan. Kasi wala kang pake Kasi wala kang pake sa, parang gano'n other way around. Ganun. Kasi wala kang pake sa pera. Ganun. Or pwede sobrang tayo mong pera. Ganun. Oo, ganun. Pwedeng naglo-law school pa rin ako. Pero nagta-travel ako ng madalas. Ikaw ba? What would you do? Nasagot ko na yan kanina bago ko naisip ko. Siguro nasa government pa rin ako. Huh? Mas hindi ako magre-resign. Weird. Ay, sorry. Mas hindi ako Mas hindi ko ide-desire maghanap ng other work. Yun na lang. Kasi confident na ako financially gusto ko maka-serve the republic. Ganun. So, baka mas ganahan pa ako. Pero siguro government na na ako, yung mga donor na ako ng mga kung ano-anong magagandang project. Yan. Kasi dahil mong pera pero definitely siguro involved ako sa pagtulong sa government work na hindi corrupt. Ayan. Ikaw corrupt lang yan. If money were not an issue, ba't kailangan mo yung gawin? Oo nga. So, yun. Maganda rin yun may foundation ka. Or may Olives Foundation. Olives Foundation. OF. Welfare. Wala ka pa rin invento. Okay. Sabihin ko sana OnlyFans, Olives Fund, Olives Foundation. Olives Foundation. Instead of OnlyFans. Nice. Ayun, with that, anything else? Where can people find you sa SOCMED if you... may plug. May plug na pala ngayon. May ano ka ba? Mga events ka bang parating? Events or endorsement, gano'n. Mga gusto mo i-endorse na mga bagay. Gigs, or products. Promotional. Follow at Boss Pixie sa TikTok. Yun! Si Pixie! And The Cats, Mochi and Pixie sa Instagram para sa mga pusa namin. And at Charlene Aguilos sa Instagram. Yun na lang. And thank you kay Lance and AJ for the opportunity. So, follow si Boss Pixie. Yeah, Boss Pixie. Si Pixie kasi kung tao lang yun, in-interview na namin. Si Pixie. Nga si Pixie yung British short hair namin. Dapat nandito si Pixie, no? Nandyan, no? Tapos, kumakawala. Dapat. Pixie lang pangalan niya, pero lalaki siya at saka magsa 7 kilograms na siya. Kaya, Boss follow Pixie. nyo na lang si Boss Pixie para makita niyo. Follow niyo si Pixie. So, ayan, with that, good night, dormmates na, no? Good night, dormmates na. Alright. Good night, dormmates. See you sa next episode. Good night, dormmates. Good night, dormmates. Yan.